So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, pag-usapan natin at bibigyan ko kayo ng konting tips sa pagpili ng shock absorber ng sasakyan natin, okay? So simulan na natin to mga paps. So ganito mga paps, bakit ko gagawin tong video na to? Gagawin ko tong video na to kasi para kahit paano, meron tayong gabay or meron tayong pagpipilian ng mga shock absorber na ipapalit natin sa sasakyan natin. So, ang mga babanggitin ko rito, personal na opinion ko lang. Kung meron kayo dadagdag o meron kayong kontra sa sinabi ko, lagay nyo na sa comment section. So, ang shock absorber na sasakyan natin, hindi naman permanente yan. Dito immortal mga paps. 8 to 10 years, posibleng bumigay yan. So, depende pa rin sa road condition. Kung road condition nyo malubak or off-road, syempre mas mapapabilis yung lifespan niya, mas mabilis masisira yan mga paps. Ngayon, sa pagpili ng shock absorber, syempre, alam naman natin yon na ang stock talaga ang pinaka the best. Siyempre, hindi naman laging stock. Minsan nagtitipid tayo at kailangan nating mag-budget. Ngayon, hanap tayo ng replacement. So, sa pagpili ng shock absorber, may mga brand yan. Siyempre, itong stock. Tapos, meron tayong KYB, Tokiko, Nitrotech, Kajima, at saka Optimum. So, sa ibang sasakyan, meron pang Monroe. May mga ibang brand pa dyan. Lagay nyo na lang sa comment section. Pero ganito yan mga paps, sa mga brand na binanggit ko kasi, yun yung iba ay budget meal. Ang KYB talagang solid yan mga paps, talagang the best yan. Ngayon kung nagtitipid ka, pwede kang pumili sa Nitrotech, Kajima at Optimum. Okay? Yung Kajima, Nitrotech at saka Optimum, ginagamit yan na madalas ng mga taxi na unit. So okay naman yan, kaso syempre hindi mo pwede ikumpara yan sa level ng KYB. Ito yung naobserbahan ko yung Nitrotech, tapos yung KYB, kung papansin niyo yung Nitrotech na brand new at saka Nitrotech na KYB, ito sa akin lang pag pinush nyo yan pareho, tinest nyo pareho, mas matigas ang shock ng KYB kumpara sa Nitrotech. Sa akin lang yun mga paps Pinush mo yan pareho, tapos umaangat na sila pareho, mas mabilis din umangat ang KYB kumpara sa Nitrotech. So para sa akin, kung talagang walang problema sa budget, KYB. Pero, kung talagang kailangan nyo ng budget-friendly na shock, Nitrotech, Kajima, saka Optimum. Okay? So, yun ang piliin nyo kung talagang tight ang budget nyo. Pero kung talagang gusto nyo best, KYB kayo. Ito kasing Nitrotech, yung presyo niyan ay hindi kasing mahal ng KYB. Okay? So, kaya recommended to sa mga nagtitipid. Pero, i-consider nyo rin mga paps, na kapag yung unit nyo ay halimbawa for keep, hindi nyo ibebenta pagkatapos ng 3-5 taon, talaga ikikip nyo yung unit nyo, mag-KYB na lang kayo kaysa mag-Nitrotech kayo. Share ko lang din mga paps, kasi baka mami magsasabi, ay hindi, mas okay naman yung mas mura yung surplus. Totoo yun. Kung surplus lang ang tatanungin nyo, mas mura talaga ang shock. Walang tanong doon. Pero kasi ganito, kung ako ang tatanungin nyo, imbis na magpalit kayo ng shock absorber na surplus, mas maganda siguro magpalit na lang kayo ng brand new replacement. Bakit? Although yung halimbawa papalit na silang surplus, sinasabi nila na good condition, halimbawa surplus na KYB o surplus na stock, hindi mo pa rin masasabi kung gaano tatagal yon. Kasi hindi mo naman, halimbawa okay, umaangat siya, pero hindi mo pa rin masasabi kung gaano kabugbog yung shock Yun, opinion ko lang yan Pero kung talagang sobrang tipid kayo at nagtitipid kayo talaga at kailangan nyo pansamantala na tumagal ng 1 o 2 taon, yung sobrang tipid nyo talaga, pwede kayo mag-surplus. Pero wag nyo i-expectin na yung surplus tatagal ng katulad sa KYB na aabutin ng 5, 8, 10 taon. Wag nyo isipin yun. Wag nyo iisipin yun. So maliwanag tayo doon mga paps. Dagdag ko lang to kasi baka makatulong to. Kasi baka mamaya sabihin ng mga gagawa sa inyo, mekaniko, ay palit na yan, ganyan. Huwag muna ganon. Kapag halimbawa tinanggal na yung shock, tinignan nyo, kapag halimbawa walang leak, wala naman leak, tignan nyo kung lalaban pa yung shock paangat. Pag pinush nyo yan, dapat lalaban niya paangat o aangat yan. Kapag umaangat naman siya ng halimbawa mabagal lang pero hindi mabilis, hindi pa naman literal na ibig sabihin na totally sirano yon. Gumagana pa rin yun, hindi nga lang siya ganun kalakas bumalik. Kapag yan talaga nag-stack up na tulad ng ganito, yan, hindi na bumabalik, wala na yan. Or tulad ng ganito, hindi na to nababalik at hindi na to napupush. Mahirap na. Nag-stack up na talaga yan. So ito, tumagas na yung langis nito. Ito, walang tagas yan. Ito, walang tagas. Ito, may tagas. So pagka ganun ko, tumagas na yung langis yan.
Tapos nag-stock up na to. Ito kahit paano, nahihila ko yan, tapos nababalik ko yan. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano, itong video na to, nakatulong to in case na magde-decide kayo kung ano bang brand ang ipapalit nyo sa shock absorber nyo. Pasensya na mga paps kasi hindi ako nagbanggit ng mga aking exact price kasi sa susunod na panahon kapag napanood ulit ng video na to, baka mag-expect sila na ganun pa rin yung price. Ano ba, binanggit ko dito, 2.5, sa susunod na panahon, hindi na to 2.5. Ito, ang masasabi ko lang, yung Nitrotech, Kojima at saka Optimum, mga budget friendly yan. Pero yung KYB, sobrang mahal yan. Okay, so pumili na lang kayo kung KYB or yung mga binanggit na brand ko. Nitrotech, Kojima, Optimum at saka Tokiko. So paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.